Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. Kasama natin ngayong episode na to, ang pinakamabangis, ang pinakamalakas, si Tito P. Tito P or Tegi Tito. At kami po ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Musta, Tito P? Hindi ko alam yung susunod na sasabihin. Oh. Hindi ba naririnig yung tunog ng kahirapan sa akin ngayon? Titingnan ko kung gaano kaganda yung microphone na gamit ko. Rinig ba yung tunog ng kahirapan? Alam mo yung tunog ng kahirapan? Yung electric fan sa likod? Well, yun, medyo normal na electric fan niya. Ito yung tunog ng kahirapan. Medyo malala yun eh. Electric fan na walang rehas. Hindi, ano to? Alam mo yung tawag dito? Clip fan. Alam mo ba? Yung mas tipid. Oo, yung mga Shopee lang. Oo, pero tipid daw sa kuryente yan eh. Tipid sa kuryente yan eh. Well, dapat lang kasi tipid na rin yung pinambili mo dyan eh. Yun yung mura diba? Siya pare, parang mga 75 pesos. Oh, di ba yung sa mga palengke din, yung mga kiniklip ng Hindi, pag sa palengke, mas mahal siya. Mas mura siya sa Shopee. Mas mura siya sa Shopee. I mean, ginagamit nila sa palengke. Oo, panghawi ng pang taboy ng langaw sa taboy ng langaw, so, pang pampalamig din ng ng pwesto. Pero kaya ako actually hindi ko siya binili dahil sa tipid function niya. Ay, kasi bakit mo siya binili? Ito yung panahon na na pagbukas yung electric fan mo na normal na electric fan, either kailangan mo siyang patayin kaagad or kailangan mong i-on. Oh. Pag pinatay mo siya, masyadong mainit. Okay. Pero pag in-on mo siya, masyadong malamig. Itong clip fan na to, ito yung nagbibigay ng Goldilocks area na lamig. Yung tamang amount ng hangin. Not too cold, not too hot. Saktong-sakto. Magkano ba yung ganyan? 75 to. Ito yung stand fan version, pre. 75? Mga 75. Stand fan version yan. Kaya nga, ito lang yung patunay na wala kang pambili ng Jisoo. Gago may Jisoo ako. Kaya lang, gago mahirap ka. Ayoko ng Jisoo, pre. Parang yung parang may umuugong na matindi. Pero ito rin nga pala, umuugong din to ng matindi. Pero yung Jisoo kasi, skandaloso yun eh. Di ba ganun yun? Pero yun rin yung sapat na hangin na Anong tawag sa maraming Jisoo? Tangina. Ano yan? Joke yan eh. Sige Jesus. Bakit? Alam mo kung sino hindi matutuwa sa joke mo? Sino si Jesus? Si Papa Jesus. Gago, hindi si Papa Jesus. Sino? Kasi may kilala ko mainit ang ulo ngayon. Sino? Marian Rivera, pre. Bakit? Lagi namang mainit. Di ba may history yung nangaaway ng mga Nagkukulong, mahilig magkulong diba? Sa banyo yun. Si diba? Sino nga Bella Padilla, kinulong Bella Padilla, kinulong niya sa banyo. Kinulong niya sa banyo? Ba talaga pagkabitayin niya, pumapalag eh. Ay, nako. Pero alam mo naman kung ba't mainit ang ulo ni ate mong Marian? Bakit? May ginawa na naman si Ding Dong? Ba't lagi bang may ginagawa si Ding Dong? Wala namang ginagawa. Wala na ginagawa si Ding Dong eh. Oo. Alam mo naman dito sa Machong Chismisan, tayo ay solid DDS. Oo. Tayo yung mga Ding Dong Dante supporters. Ding Dong Dante supporters. Pero kasi, ang nangyari kasi, may bagong pelikula tong si Papa Ding Dong Dantes. Tito Ding Dong. At ang love team niya, pre, bigatin. Sino? Si Charo Santos. Oh, batang-bata. Hindi, parang yun yung Yun yung
Yun yung gusto nilang, di ba uso ngayon yung uso ngayon sa mga pelikula yung parang may gulat factor. Oo, parang Glorious. Ang mas matandang Glorious. Ito Glorious Pro Max to. Oo. Laki ng tinawid eh. Yung Angel Aquino to Charo Santos, medyo ano yun eh. Pero medyo mahirap na tawag dito na love team yun. Pero hindi yun yung ikinagalit ni Ating Marian mo. Parang kinagalit niya. Well, technically di nga tayo sure kung galit si Ating Marian mo. Since si Charo Santos saan connected ba si Charo Santos? Sa maalala mo kaya? Lasang channel lang maalala mo kaya nung lumalabas ba siya? Sa ABS. So syempre, nagpromo yung pelikula. Nakalimutan ko yung title ng pelikula. Teka, Google nga natin. Ding Dong Charo. Only We Know yung title ng pelikula. Ayan ha. Okay. Rinomote pa natin. So, nagpromo sila sa Showtime. Syempre, yun yung ano eh. Yan yung pinakamagandang mag-promote ng pelikula kasi yan ang isa sa mga number 1 na TV show ng ABS, tama? Oo, na nasa Channel 7. Oo, na nasa Channel 7. At syempre, alam naman natin kung sino ang isa sa mga main host ng Showtime. Syempre, si Ann Curtis. Hindi, si ano. Teka, may history ba si Ding Dong sa si Ann Curtis? Wala. Si Richard, no? Si Richard. Si Richard yan. Ano lang yan, left field comment lang yan. Pero, hindi, si Karil. Pero di ba last time nag-try mag-promote si Ding Dong, nagkasakit si Karil? Yun nga, yung dati, nag-promote si Ding Dong doon, tawag dito, nag-absent daw. So, hindi sila nakita ni Karil. Tapos, nung nag-return the favor naman, yung Showtime naman, nung nag-guest sa Family Feud, wala si Ding Dong. Imposible wala si Ding Dong doon. Siya host doon eh. Wala si Karil. O kaya nga, edi pareho lang wala si Karil. So, ito naman ngayon, for the first time ever, after how many years, nagkita si Ding Dong sa si Karil sa Ay, hindi nagkasakit? Hindi, ang nangyari kasi parang may sinalihan na segment si Charo sa si Ding Dong. Parang contest eh, nakalimutan ko yung pangalan ng contest. Tapos kalaban nila si Karil, ang kakampi ni Karil si Vice. Tapos may iba pa silang kalaban. Parang all cold, clean fun lang. Oo. Pero syempre yung mga tao, kilig moment. Kilig ba? Syempre ako kahit pa paano kinilig ako kasi syempre kahit paano fan ako ng Karil Ding Dong dati. Kasi parang para sa akin bagay yung dalawa eh. Kasi si Ding Dong parang matini idol, matalino ang pinoportray na karakter. Tapos alta matchup yun eh. Yun nga alta, ganun din si Karil na alta na matalino rin ang pinoportray na Inglesera. So parang perfect sila for each other dati. Oo. Kasi yung iba sinasabi si Marian masyadong ano ba yung tamang term? Masa or medyo may pagkapalingkera yung dating niya. Yan. Pero hindi natin sinasabing palingkera, pero yun yung image na pinoportray ni Marian. Kung ikaw ba naman ikulong ka sa banyo eh. Anong doon? Siguro nga si Bella Padilla, magandang tanongin natin kung anong image ni Marian. Sakto, nandito phone in nga pala natin, Miss Bella Padilla. Miss Bella, ano ba? Anong pakiramdam ng kinulong sa banyo? Tangina niya, tagal ko doon. Nagkamay albatros ako. Pero yun yung Pero ikaw ba? Kung tatanungin ka, sino sa tingin mo yung mas bagay kay Ding Dong kung papipiliin ka kay Marian saka kay Ding Dong? Ay, kay Marian saka kay Karil? Kasi ganito yun eh. Pagiging from an image perspective, mas mas bagay sila ni Karil. Kasi yun nga, again, alta-alta matchup yun eh. Na parang kino-complement nila yung isa't isa. Kaya lang, nagigets ko rin si Ding Dong eh. From
alam mo naman ang kalalakihan eh. Wala silang pakialam sa ibang factor eh. Medyo ang pinaprioritize mo yung yung looks eh. Although maganda rin si Karil pero iba rin yung appeal ng Marian Rivera eh. Kasalanan ng Marimar to eh. Pero ikaw tatanungin kita. No. Sagutin mo to ng taos-puso. Oo. Meron kang Karil sa buhay mo. Ganun kaganda. Maganda. Kasi si Karil, sinasabi nila underappreciated ng mga tao yung ganda ni Karil. Eh. Pag nakita mo daw ng personal si Karil, super ganda daw niyan. Eh. Saka matangkad pa si Karil. Pero ikaw, kung kay Karil ka na, lilipat ka ba kay Marian? Prime Marian ha? Prime Marian. Ganito kasi yun eh. Kung eto mapapahamak tayo dito sa mga ganitong sa mga ganitong point of view eh. Si Karil kasi yung tipong hinaharap mo sa magulang mo eh. Oo. Ba't hindi ba kaharap-harap sa magulang si Marian? Hindi. Si Marian yung hinaharap mo sa mga tropa mo eh. Kumbaga parang yung isa pang brag. wife. Oo, yung isa pang brag, yung isa pang trophy wife din si Karil. Ang ganda kaya ni Karil. Hindi nga, ang pagiging trophy wife ni Karil is sa parents mo. Yung presentable. Ito naman kasi yung masasabi ng mga ng mga tropa. Yung hot naman ng girlfriend mo, diba? Iba yung brag mo papunta sa mga friends mo. Iba rin yung brag mo sa parents mo na ang tinitingnan kasi ng parents mo is more on credentials. Prim and proper. Pero alam mo, Tito P, bago mo ilubog ang sarili mo sa kumukulong apoy, ililigtas na kagad kita. Sige. Dahil lang gusto kong pag-usapan natin, pre. Kasi, to be honest, isa ako sa nasaktan do sa breakup nung Dingdong sa Karil. Kasi medyo messy yung breakup nila, di ba? Messy, di ba? Parang, meron pa silang kalagtaan ng pagmamahalan nila, biglang ginawa lang yung Marimar na si Karil eh. Si Karil. Tapos nag-audition rin for Marimar si Karil. Although, hindi yung pinakita yung mga nag-VTR sa Marimar. Ang daming lumabas nun eh, no? Yung mga nag-try for hindi Marimar. Bagay kay Karil yung Marimar na role eh. Kasi para sa akin, bagay, kulot. Tapos yung naive, bagay kay Karil yung Marimar role para sa akin dati. Mahirap si Marimar pare. Sa bagay mo, mahirap nga si... Hindi. Pero, hindi mo kung mahirap si Karil. She wouldn't pass as someone na galing sa Bakit mo bang mahirap si Marimar? Hindi yun ang story ni Marimar, diba? Sipin mo nga si Talia, mukha siyang mahirap. Island girl si Marimar. Masyadong pare mukha pang island girl si Marian Rivera. Mukhang nangaagaw nga ng lupa yung itsura nun. Espanghol eh. Mukhang espanghol si Marian Rivera, pre. Imposibleng Hindi siya mukhang island girl. Hindi, pero kasi mukha namang Caviteño. Mukhang sasaksakin ka anytime from the island of Cavite. Oo, di ba? Alam mo naman, psychology. Ano nga yun? Hindi psychiatry ba? Psychology? Hindi, psychology. I am psychology. Yun yung niya, epic lines niya eh. Pero yun, yung beautiful nga, din yung masabi no. Di ba? Yung commercial. Oo. Pero teka, inapin na natin ng todo si Marian eh. Iba yun. Pero parang may nakapagbanggit sa akin na nasa contract ata ni Marian na hindi siya nire-require na magsabi ng English words or sentences, if I'm not mistaken. Pero ako sa akin, all goods na, parang nasa kultura na lang talaga ng Pilipino yung pagtawa sa mga hirap mag-English. Pero dapat yan yung ma-normalize natin, maging normal na yung hindi pagtawa sa mga pangit na pronunciation. Kasi di ba yung mga French, sablay. Hindi rin naman maayos yung, kaya lang puti sila eh. Yun lang yung difference eh. Pero yun nga, punta na tayo doon sa topic na gusto ko pag-usapan. Punta na nga tayo. Sorry naman. Tira ka ng tira kay Marian eh. Kaya nahihirapan tayong no pun intended.
Pero pre, Oh. gusto ko pag-usapan natin yung mga love team na parang nasaktan tayo na nag-break up sila. Na tingin mo dapat akala natin magkakatuluyan na sila pero nagka-breakan na sila. Oh. Ikaw pre, sinong gusto mo una? O ako ba mauna? Sinong gusto mo mauna sa Sige, atin? meron na ako nakalain na. Oh, sige, sino una sa'yo? John Lloyd sa Bea Alonso. Mas ko eh. Alam mo ba John na Lloyd mas... saka Sarah. Hindi, yung OG. Kay Abad. Ay, puta, o nga, no. Meron pa palang mas OG dun sa linya ko. Maganda rin yung John Lloyd kay Abad. Pero yung gusto ko kasing love team na nasira, John Lloyd Dimples Romana eh. Mas Medyo kay Abad obscure ako yun. doon. Obscure yun. Hindi, nung sinabi mo yung kay Abad, mas kay Abad nga ako, pero nangihinayang din ako doon sa John Lloyd Dimples Romana. Alam mo ba pre na hindi tayo magkakaroon ng Bea Alonso kung hindi nabuwag yung Dimples Romana John Lloyd? Hindi ko nga maalala yung Dimples Romana na ano. Hindi, Na ang face storya ni John nun Lloyd, pre, love team na si Dimples sa si John Lloyd. Oo. Nabuntis habang love team sila si Dimples. Kaya sinab si Pinasok sa story si Bea. Pumutok. Pero pre, isipin mo, imaginein mo pre, kung hindi nabuntis si Dimples Romana, tapos sila pa rin ni John Lloyd ang love team, pre, matikabong labanan sa aktingan yun. Oh, pero yung kay Bea, maganda yung chemistry nila ni Bea eh. Pre, maganda din yung chemistry nung John Lloyd Dimples. Pero, ang kasalanan mo, pinasok mo si Kay Abad, so parang ayoko na rin nung John Lloyd Dimples. Yung kay Abad kasi medyo mas maganda yung history nun dahil sila talaga eh. Naging sila ba talaga? Inamin ba nila? Alam ko naging sila eh. Wait, tama ba? Taping ilog, pre, naalala ko yan. Bago ako magsimba dati, sa paghapon, linggo yan, di ba? Linggo. Oh. Magsisimba ako, puta, manonood muna ako ng tabing ilog. Malupit yan. Di ba? Si Eds. Eds pangalan ni, ni Kay Abad. Oo. Siya yung, siya doon, di ba? Parang mahirap yung role niya doon eh. Mahirap sila. Yun yung na-discuss din natin dati yan eh. Yung tabing ilog, parang lahat sila mahirap. Walang mayaman masyado doon eh, no? Hindi, wait. Si Fonzie yata. Si Fonzie yung medyo nakakangat. Hindi sila yung uber yaman na parang Dingdong Dantes yaman sa mga TV show. Hindi, iba naman kasi yung yung TGIS naman kasi puro alta sosyedad sila doon eh. Oo, ito yung parang mas malapit sa totoong buhay yung yaman ng mga tao, tapos may kaibigan lang kayo na isang mayaman na medyo angat sa buhay. Pero agree ako doon pre, John Lloyd Kay Abad, yun medyo magandang nakakapanghinayang na love team yun. Nakakakilig pa rin yun noon sakali. Yun nga sa dami ng bakit hindi pa sila nila love team ulit? Feeling ko mag-work yun eh. Oo, kaya lang andun ba sila sa point ng buhay nila na okay sa kanilang ipag-partner ulit sila? Pare, feeling ko magkakaibigan yun eh. Oo, pero 'di ba parang nagkaroon ng phase na nahirapan si Kay Abad mag-move on kay John Lloyd noon eh. Pare, tatanda na nila, may asawa at anak na sila. O yun nga lang, may ganong factor. Kay Abad may anak, wala yata anak si Kay Abad. Pero wala. Parang wala pa akong nababalitaan. Pero yun nga, ang nga doon is, yun ang hirap pag naging on-screen and off-screen couple kayo. So mas complex yung yung unlike yung love team kayo pero wala naman kayo naging relationship. Mas professional yung niya doon eh. Yung tambalan niyo noon eh. So if ever man na magkaroon ng reunion, hindi walang issue yung pagiging exes nila. Tangina, may napagtanto ako. Kailangan yata, every week ko yata dapat nililinis yung mic ang baho ng microphone. Oo nga, napansin ko nga. Kinakausap ka tayo, naamoy mo yung microphone medyo ang baboy.
Wow! Sorry na ano ako sa amoy ng microphone ko. Okay lang. Teka. Oh, Ikaw, pambato mo. pare, babalik ako dun sa Daniel Padilla, Catherine Bernardo. Hindi, medyo ano rin yan. Solid yung... Tanga to si DJ eh. Medyo tanga eh. Kaya lang, parang hindi yan magre-reunion anytime soon. Pero alam mo yung may halong, ito yung parang may halong panghihinayang ka. Pero parang masaya ka para kay Catherine. Oo. Parang nakaligtas si Catherine eh. Parang Catherine dodged the bullet there eh. Parang gusto mong maniwala na si Daniel, iba yung build niya sa mga Padilla eh. It turns out. Ang ganda ng sinabi mo. Kasi ang napansin ko kay Daniel, parang unti-unti na siyang hindi nagiging yung Daniel Padilla na alam natin eh. Nagtatransform na yung itsura niya into Mamang Padilla na. Nagiging Robin Padilla build na siya. Oo nga, miski yung mga uma-action siya, kawangis na niya si Robin eh. So malapit-lapit na maging mabuhay na yung Robin, yung Padilla gene. Oo. Yung Padilla gene. Well, technically parang devil gene lang sa sa Tekken yan eh. Nandun lang sa dugo tapos lalabas rin lang yan pag Nag-wait na lang na ma-activate ba? Oo. Na-activate na yung devil gene ni Daniel eh. Pero sayang si Catherine lang yung nag-hold back na ma-activate yun, parang ganun. O hindi lang natin nalalaman. Kasi for a time talaga, we were expecting na, is this a different Padilla? Yun nga eh. Wala, pero yun nga, nakakapanghinayang lang din. Kasi ang tagal nila eh. Tagal nila. 2011 to 2023? Oo, tsaka di ba pinagawan pa ni Daniel ng bahay siya, Ay, di ko alam. Pinagawan ba? Parang parang merong, hindi siya bahay, pero parang tambayan na, parang studio type na okay. O ikaw, sino ang tingin mo? Meron ako. Sandara Park saka Hero Angeles. Hindi naman naging magjowa talaga yun eh. Hindi naging parang magkagalit sila forever and ever eh, di ba? Oo, pero yung love team nila solid. Yan ang predecessor ng mga Korean eh, no? Kasi yan ang ang weird nga eh. Kasi 'di ba ang uso nun yung mga Taiwanese dahil sa F4. Oo, pero tapos si Sandara Korean. Si Sandara Korean tapos si Hero Angeles kamukha ni Wachile. Kinilig ka ba dun sa dalawa? Ako kasi alam ko yung naging problema nila. Nanghihinayang ako kay Hindi, Hero. alam ko na alam ko yung dynamic na hindi talaga sila magkasundo off-screen. Pero yung chemistry nila on-screen is talaga eh. I mean, pasok ba? Aesthetically, pag tiningnan mo sila as a pair, maganda yung nila eh. Maganda sila tingnan na sa couple. Ay, oo. Ang ganda tingnan nung dalawa. Talagang, yan yung perfect definition ng bagay. Pati yung on-screen na nila, yung on-screen chemistry nila, which is weird na hindi nga, alam mo yung pag ini-interview na sila off-screen nang hindi magkasama, na alam mo yung mga yung mga subtle hints na hindi sila okay. No. Ay, oo. On a personal level. Ito si Hero Angeles. Oh. Yan ang isa sa pre-project ni Christopher Min dati. Araw-araw kay Christopher Min yan, pre. Oo, na yan. Hindi, ano bang galit ni Christopher Min kay Hero Angeles? Tingin ko hininga ng payola. Di umano to ha. Tingin ko hininga ng payola tapos di nagbigay. Kasi yung may chismis din naman kasi na yung manager daw ni Hero na kapatid niya, Coops. So parang kung may dapat sisihin si Hero kung ba't hindi natuloy-tuloy yung karir niya, sisihin niya yung kapatid niya. Medyo Coops daw yung kapatid. Pinaginitan siya ni Christopher Min eh. Pero yung sa akin parang out of pocket din si Christopher Min doon eh. Ang malas niya, prime Christopher Min yung nakaaway niya. Oo nga eh. Kumbaga, yun yung Christopher Min na LeBron James pa nung panahon na yan.
Pero alam ko, hindi siya matibag nung hindi pa siya hindi pa siya free agent eh. Nagkaroon nandip yung career niya nung lumabas na siya ng Star Magic eh. Pero yung kay Christy Fermin, parang kalaban mo, chismosa. Parang ang kabuhayan ng tao para man-chismis ng Puta pre, araw-araw siya nun sa Christy Fermin sa DZMM. Yan ang ko eh. Yan yung pinapakinggan ko lagi dati. Ano mo kung ako si Hero Angeles, meron na akong counter kagad kay Christy Fermin. Ano? Kaya abnormal yung anak mo eh. Uy, gago. Tanginan to. Tapos sa spectrum ako, pwede ako umirit lang ganun. I'm one of them. I'm gago. Hindi kasi, I mean, if sorry. I'm part of the spectrum, pare, so I can say shit like this. Wala ako dyan, Hindi, sa akin lang. I mean, kasi yun nga yung dinidikdik niya kasi araw-araw. Tapos, kabuhayan na ng tao yung apektado May sakit ba yung anak ni Christopher Min? Meron. Yun nga yung palaging hinihirit sa kanya. Pag may nakakaaway siya, pag mga bakla kaaway ni Christopher Min, yun yung binabato sa kanya. Alright. Welcome to the Halo Halo Show. We're on a quest to save Manila traffic from boredom. Quest? What are you, Frodo? Shh, I'm trying to tell them about our podcast. On a quest to save Manila traffic from boredom. Yeah, I'm bored. Can you do better? Okay. Welcome to the most awesome podcast in the whole universe. Well, maybe not the universe. Listen to the Halo Halo Show, where we talk about what's trending in the Philippines, among other things. Yeah, we talk about our lives, make fun of each other, and we really will save you from boredom. Yeah, it's our quest! Grab your swords! And your headphones. Listen to the Halo Halo Show. Stream it on all your favorite podcast platforms. Swerte si Sandara, no? Yan ang bounce back, pre. Hindi siya bounce back. Parang umangat pa siya. Alam mo yung sobrang sikat na siya sa Pilipinas. Bumalik siya ng Korea. Nagkaroon ulit siya ng career sa Korea na na-reinvent niya yung sarili niya as a K-pop idol na naging international star pa siya. Which is, ang maganda doon, na-prepare siya ng ABS dito sa Pilipinas para dun sa fame. Na by the time na yun sumikat siya ulit sa international scene, hindi na siya naninibago dun sa bagay. Ang daya lang ni Sandara, no, may cheat code. Hindi tumatanda. Di ba? Yan ang perfect example ng may cheat code sa yung may Fountain of Youth. Tangin, hindi tumatanda. Yung nag-concert sila ulit, di ba? Nag-reunion sila nung 21. Puta yung mga kasama niya, mukhang mukhang masasaya na sa buhay pamilya. Medyo, may lumusog, may pero si Sandara, bata pa rin yung itsura ko. Ano yung itsura niya from a few years ago, yun pa rin. Di ba? Move on tayo. Ako ang hihirit ko. Siyempre yung isa sa pinanghihinayangan kong lab team. Dapat nga ito yung number 1 ko eh. Parang Marvin Julina pa rin forever. Pucha. Hindi. Solid. Yun nga. Yung pambato mo, hindi rin naman naging sila, di ba? Yun nga. Never. Yun ang sabi nila, no? Never silang naging sila, no? Tama ba? Oo. Pero, again, sila naman. Tingin ko nagkainlaban din yun. Talagang hindi lang talaga, tingin mo, sablay ba si Marvin? The feeling ko, alam ko si Jolina ata yung medyo nagkaka kay Marvin, pero si Marvin yung parang Hindi nga type si Jolina. Parang ganun lumalabas eh. Hindi sa akin galing yan. Although nakikita ko rin deterrent ni Jolina kasi ang manager niya, yung tatay niya eh. Napakagaling ng tatay ni Jolina. Si Jolina ang OG na Sarah Geronimo eh, no? Oo. Hindi, pero hindi. To be fair sa tatay ni Jolina, hindi siya in-exploit ng tatay niya. Oy, in-exploit ba ng tatay ni Sarah Geronimo si Sarah Geronimo? Di ba? Yan yung Kaya nga di ba yung kaya nga galit na galit yung nanay ni Sarah G nung kinasal siya.
Wala na yung cash cow, no? Kasi nawala sila ng ng steady stream of income eh. Kutsa naman. Pero sa tagal na pinakinabangan nila si Sarah, dapat may mga sarili na silang business eh. Alam mo ba kung gaano katagal ng parang investment nga si Sarah Geronimo kasi hindi pa siya sikat. Nung nag-OJT ako sa PLDT, nakita ko na dun sa sa publication ng PLDT na feature dun si Sarah Geronimo kasi dating empleyado ng PLDT yung dad niya. Tapos pag may mga contest, mga singing contest, nilalaban siya doon. Nilalaban doon si Sarah Geronimo. Kaya yung mga taga PLDT kilala na nila si Sarah Geronimo, bata pa. Ako, meron pa ako isang pero nanginayang ako doon. Pwede ba akong pambato ko? Christine Hermosa at saka Echo. Ay, pucha, pre. Christine Hermosa at saka Jericho Rosales. Perfect example ng yan, pre. Power couple. Yung power couple. Yung tall, dark, and handsome na guwapo na nakatuluyan yung Tisay na... Tisay. Ang ganda. Isa si Christine Hermosa. Isa si Christine Hermosa sa pinakamagandang mukha ng panahon natin. Ng show. Nung late 90s, early 2000s. Tapos malupit yung love triangle nila. Pang totoong buhay din, di ba? Sino ba ka love triangle nila? Dieter. Oo. Dieter Ocampo. Di ba? Dieter Ocampo sa Lawan, ang daming nilabtiman yan eh. Lumabtim din kay Claudine yan, di ba? Oo. Na na parang nag-i-in-between rin siya kay Rico yan saka kay Claudine. Which is so, another... Siya lang yung pang panahog palagi. Para siyang pangkong. Para siyang free agent ng love team eh. Wala siyang steady na love team eh. Na parang nag-click. Kumbaga siya yung laging panggulo. Pero ganun yung niya. Tatandaan ko, Munting Paraiso days. Alam mo yung Munting Paraiso, natatandaan mo yun? Medyo matagal na yun, pero ABS. Tama. ABS. Napanood ko yung original run niyan, pero mas parang tatandaan mo nung wala pang internet, pagmahal na araw, pagkatapos ng Seventh Heaven, puta marathon ng Munting Paraiso, Brad. Ayun, yun. Tangina, yung panahon natin, pre, pagmahal na araw, papanoorin mo miski yung yung 12 Commandments dahil wala nang palabas. Kaya nga yung Seventh Heaven, hulog ng langit yung Seventh Heaven eh. Medyo maganda-ganda pa yun eh, no? Binigyan ka ng alternative sa mga Studio 23, no? Studio 23. Alam mo ba sa Seventh Heaven, yung ate, mas bata pala dun sa yung, di ba dalawa sila dun na babae? Yung mas maliit na babae na supposedly mas bata, sa totoong buhay, mas matanda siya dun sa mas matanda siya kay Jessica Biel? Oo, yun, thank you. Mas matanda yung yung younger sister ni Jessica Biel doon. Mas matanda sa kanya. Ang malupit, alam mo yung si Ruthie, yung bunso. Kamusta na pala yun? Puta na paisip ako si Ruthie. Si Ruthie, di ba yung bunso? May lumabas siya na na picture na yung dalaga na siya, yung naka-bathing suit. Tapos ayun reaction ng mga tao, parang dalawa eh. Parang, shit, ang hot na ni Ruthie. Tapos yung pang shit, matanda na ako. Ito nga ginugoogle ko ngayon eh. Ang pangalan niya, Ruthie Camden. Yun yung character. Oo. So, Mackenzie Rosman. Ang laki na niya. Tanda ko na. Same reaction mo rin. Ang tanda na natin, pre. Balik tayo. Sino pang love team na medyo nasaktan ka na naghiwalay? Love team o kaya kahit totoo? Yung Rico yan, Claudine. Kasi, may malupit pa siyang implication after nung relationship nila eh. Ako hindi. Parang na-hurt ako para kay Rico yan eh. Tangina kasi, puta, pinalit. Sipin mo, Rico yan, masakit na yung iniwan ka eh.
Tapos ang ipinalit sa'yo, Raymart. Oo nga eh. I mean, not that there's anything wrong, pero... Siguro laki ng titi ni Raymart. Considering na si Raymart, ang laki ng age gap nila. Malaki ba? Tapos, Raymart Santiago, pre. Sa bagay, no? Kasi... Pre, ang TV pa lang si Claudine, Raymart Santiago na yun. Sa bagay, no? Ano na yun? Ano yun? Pelikula ni Raymart? Pita. Yeah, Pita. Oo. Nag-action movies na si Raymart. Yun yung ano dun eh. Yun yung parang Pero ako parang masaya ako na hindi sila nagkatuluyan. Sipin mo pre, kung nagkatuluyan sila, tas buhay pa si Rico ngayon. Oo. O baka hindi naging psychotic ang dating ni Claudine. Kasi hindi ba parang may saltik si Claudine? Na-imagine mo ba pre, Rico yan, magiging DDS? Hindi. Pero feeling ko naman kasi hindi mapupunta sa ganong route si Claudine kung kay Rico. Tingnan mo si Gretchen. Oh. O si Gretchen yung pinakamaayos sa I mean from hindi, pero considering na siya yung pinakamaganda yung buhay sa kanilang magkakapatid dahil siya yung pinaka-nakaka. Paano pala yung buhay ni Gretchen ngayon? Di ba ang bagong jowa ni Atong ang si Sunshine? So sino na jowa niya ngayon? Balik siya kay Kuangko? Ewan ko, yun ang hindi na... Very good question. Pero mayaman pa rin naman siyang win, di ba? Hindi naman siya napakasalan ni Kuangko. Paano ba ang buhay nun, pre? Di ba kasi technically, di ba siya yung partner ni Kuangko? Oo, pero ayaw mag-file ng annulment nung OG na asawa ni Pare, yun yung Tony Boy. Yun yung matalino moves. Oo, yun nga eh. Parang pwede kang mapunta sa ibang relasyon pero hindi mapuputol yung hindi ka magiging masaya. Akin ang kapirahan. Oo. Diba? Parang yun yung yun rin nata yung purpose bakit tayo magpa-anal eh. Kala ko kasi masakit. Ann Curtis sa Milby, pre. Hindi ako masyadong nag-buy-in dun sa na yan eh. Para kasing masaya naman si Ann Curtis kay Erwan eh, no? Oo. Tsaka hindi, parang dalawang bulol kasi, parang gets mo pa. Kaya nga sila bagay eh. Kaya nga sila bagay kasi dalawang bulol eh. Pero kasi, ang kagandahan kay Ann Curtis, kahit bulol siya, magaling yung charismatic siya, plus nag-a-appeal siya sa mga masa. Na nakakatawa, di ba si Erwan? Yung hindi, pogi lang si Sam Milby, pero hindi siya. I mean, ma-appeal siya sa mga may hirap dahil parang iaahong kanya sa kahirapan. Pero hindi siya yung type na si Ann Curtis, pag dinala mo sa palengke, parang masasabi mo na hindi siya out of place. Kasi kaya niyang mag-adapt. Sa bagay, may napanood akong vlog dati yung nagpunta sila sa Divisoria, parang pasok pa siya eh. Oo. Nakakatawa nga si Erwan, di ba yung pumunta sa palengke? Asawa ni Ann Cortez. Asawa ni Ann Cortez. So yun yung parang hindi bagay kay Sam Milby yun eh, no? Hindi. Si Sam Milby ma-appeal sa masa, pero hindi siya yung type na pag dinala mo sa masa, I mean sa lugar ng masa is makaka-adapt siya sa ganong lugar. Parang di ko ma-imagine na Considering paano pa siya magsalita. Ma, pero nag-iba na ugali si Jackie. Ay, meron pa pala akong malupit na lineup. Oh, sino? James Reid sa Nadine. Bagay din kasi yung dalawa eh, no? Parang yung karakter ng dalawa swak sa isa't isa. Sila yung parang naging reverse. Naging jadin ka rin ba? Para sa akin yung considered silang power couple nung nung love team sila. Sa sobrang power couple nila, nawalan silang karir parehas pagkatapos nung breakup. Diba? Parang... Well, technically, pumapalag pa rin yung karir ni Nadine,
Pero hindi Tsaka na kasing init nung dati, no? Iba yung dinrap nung, although si Nadine pa rin kasi is sikat pa rin. Pero parang gets mo, parang iba pa rin yung tandem nila na, kumbaga sa Voltron, iba yung na-combine yung 5 leon sa isang leon na lumalaban. Perfect. Kumbaga sa Voltes 5, yun nga. Yun Oo, yung perfect. Iba yung iba yung Kumbaga, isang malakas sila. May palag sila nang sila lang. Pero, ibang level Hindi pa rin sila, pag naka-bolt in sila. Hindi sila ganun kalakas pag pag yung na-combine sila eh. Ay, itong malupit na combo. Si Maris Racal. Tsaka anong pangalan nito? Rico Blanco. Hindi si Rico Blanco. Yung what the Kalimutan ko pangalan nito. Anthony Jennings. Hindi ako walang steer. Nanghihinayang ako doon sa Maris Racal Rico. Kasi alam mo naman tayong mga tito parang we're rooting for Rico Blanco na parang ang ganda kasi nung ang ganda nung yung tinitingnan ko sila hindi ako nagki-cringe. Ikaw ba? Parang na-justify niya yung Big Soto Pauline Luna eh. Sila yung mas acceptable version ng Big Soto sa Pauline Luna. Pareho silang cool. Parang ganun ba? And then, saka si Rico Blanco kasi to begin with has no family. Single talaga siya. He just happened to be single old. Pa rin. Oo. Yun yung nakakapanghinayang na you would think na power couple and although medyo pa rin pag iniisip mo na parang 20 plus years yung Pero isipin mo, sikat na yung Kisap Mata, hindi pa pinapanganak si Maris Racal. Yun nga eh. Tapos sinabi nga na sa interview na parang fan daw ni Rico Blanco yung tatay ni Maris Racal. So, nung una silang nag-meet, parang nag-fanboy pa yung tatay ni ganun yung level nung relationship. Tapos kaya ako nanghinayang yung tatandaan mo nung nag-driving tutorial si Rico Blanco kay Maris na sobrang nag-viral kasi nga sobrang kalmado ni Rico Blanco sa kanya. Parang mo yun? Siyempre, ganun. Pero pag ganun ka bata, para ka na rin nagturo ng anak mo mag-drive. Siyempre, mas kalmado ka na doon. Jake, kung nagturo ka sa anak mo, panay mura abutin nun, di ba? Hindi, depende. Iba yung iba yung magiging trato mo sa sa anak mo. Mas may mas may amor ka dun sa dugot laman mo yun Ako, I would imagine na hindi ako magiging soft teacher pag nagturo ako ng driving sa anak ko if ever. Eto, nakalimutan pala natin, naglabas nga pala ng cryptic post daw si Marian. Yung sabi daw dun sa post is, don't fuck with me. Yun yung cryptic post ni Marian. Ang hindi lang malinaw, kung na-post yun after nung guesting or before, may mga nagsasabi kasi na after daw. Saka kasi, ang dami kasing gago na netizen inedit talaga ng todo yung guesting ni Karil dun sa Showtime They made it appear na nagngingitian pa yung dalawa which is, nakakakilig naman talaga Pero bakit si Marian yung may gana magalit? Given yung history siya mag-asawa na kasi sila pre. Sinong lang agaw kanino? Siyempre yun yung perfect example na takot sa sariling multo. Exactly. So, diba? Parang kailangan alamin mo pa rin saan ka nakalugar bago ka magalit. If meron dapat mahiya, ikaw nga dapat yung mahiya Kung may delikadesa ka, again. Puro mga luma. Dito lumalabas yung mga edad natin. Puro mga luma yung inaano natin Actually, nagpipigil nga ako. Gusto ko na ihirit si Sharon Gabi.
Well, to be fair, sayang kasi talaga yun. And naging ano talaga sila, naging power couple naman sila nung panahon nila. Oo, pre, pucha, ibang level naman kasi yung Sharon Gabi dati. Saka real life couple sila eh. Plus na-produce nila si Casey. Sayang si Casey, no? I mean, hindi niya na-reach yung stardom ng mom niya. Pero tatandaan mo nung bago pa lang siya ibenta, putok na putok talaga sila na parang nasa college pa lang siya, sinusundan pa na. Yun yung unang parang reality unang reality TV na sinusundan yung pag-aaral niya sa States. May ganun dati. Ewan ko, kung ang feeling ko kasi, ang naging challenge sa side ni Casey Concepcion is mas kamukha niya yung tatay niya. Sa bagay, totoo. Mas lamang kasi yung Gabi Concepcion sa sa mukha niya. I mean, maganda kung sa maganda. Ang malas niya, nakuha niya yung fat gene ni Sharon. Di sa akin galing. Hindi. Which is, ako nakuha ko yung fat gene sa pamilya namin eh. Yun ang problema. Yun ang malas niya. Pero, ang maganda kay Casey, she's confident with her body eh. Nakikita mo naman ngayon sa post niya na it doesn't bother her too much. Pero sa tingin mo ba kung kahit nakuha niya yung fat gene ni Ate Shawi pero nakuha niya yung mukha ni Ate Shawi, I don't think magiging issue yun. Sa bagay. Kasi, yung features kasi ni Gabi Concepcion is medyo matapang. Si Ate Shawi is maamo yung mukha, kaya nga siya appealing eh. Naku. So mag-iiba yung dating niya. Dali, di natin pag-uusapan yung mga new generation, Bel Mariano at saka Donnie Pangilinan. Sila pa rin, di ba? Ayaw nga pala, sorry. Sabi ko ngayon natibag eh. Pero, okay. Ang dating lab team nung Donnie Pangilinan, yung nawala na, yung galing sa PBB, yung medyo nakakabuisit ng babae, yung nagano pa yun eh, nagmutya pa yata yun, nagmutya ng Pilipinas pa yata yun eh. Teka. Donnie Pangilinan love team before Bell. Si Kisses? Kisses nila bin. biglang nawala sa ano yun eh. Miski sa social media wala na rin yata yun eh. Ito yung may tracking business yata to kung di ako nagkamali na kaya nagtagal sa PBB to dati dahil tawag dito. Dahil namili ng boto. Si Kisses naman kasi maganda ko sa maganda pero parang hindi siya parang wala siyang hatak. Yung pananalita niya kasi parang may mali eh. Yun yung problema sa kanya eh. Ito, pinuntan ko yung social media niya. Ang last na post niya yata 2021 pa ganun katagal. 193 weeks. So talagang binitawan niya na talaga yung fame niya. Anyway, sino pang lab team yung mukhang? Angat naman siya sa buhay, hindi naman niya kailangan yan. Oo, hindi niya na kailangan. Liza Soberano. Mas luma pa. Dali. Liza Soberano muna at saka si hindi, wala akong panghihinayang dyan. Sa Liza Soberano, saka si pangalan nun, si Ken. Ano pangalan nun? Si Enrique Hill. Enrique Hill? Parang wala akong kakilig-kilig doon sa dalawa na yun. No, kinikilig ka doon sa dalawa na yun? Oo. Kaya nga parang okay na nagkahiwalay sila. Bigla kang nawala sa mapa nung naghiwalay sila, di ba? Kasalanan ni Liza. Angas eh. Di ba umalis umalis kay OG Diaz, tapos kung ano-ano pang pinagsasabi. Wala, medyo hindi ako fan nung the way that she left the industry. Oo. Di ba nga parang may gusto pa siya dati na wag na siyang tawaging Liza Soberano? Oo, parang... Hope Marie ba yun? Hope Marie?
parang gusto niya kasing mag-rebrand, which is medyo hindi siya nag-sit in well sa mga tao. Plus, yung mga industry insiders, parang binoykot rin kasi nila eh. Ayun, kita mo, hiwalay na sila ni James Reid. Wala na siya sa management ni James Reid. Magkaaway na rin sila. Yun yung di ba? Parang sayang. Ang tagal binild up nung career niya. Tapos, well, I can respect rin naman yung part maganda na... gusto niya marating eh. Parang, wala namang masama na mangarap eh. Pero, how she did it, lang, yung parang yun medyo, yun yung mali. Ay, nako. Anyways yan, tapusin na natin dito. Batiin ko lang yung mga kaibigan nating podcast na tulad ng Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, 25% Podcast ni Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubbles Podcast, yung Fanboy Chronicles Podcast, yung Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, saka yung Tatayhood Podcast. Saka syempre yung Pandango sa Light Bulb nung kaibigan nating si RJ Maximo ng Kislot Chronicles Podcast. Saka syempre batiin din natin yung mga kaibigan nating Patreon. Nandiyan si Sir Jason Bonsa, si Darwin Bosuego, Hobby Podcast, si Jimbo, saka si Gian. Saka syempre yung katulong ko sa health journey ko. Walang iba kundi yung Ketorific PH. Ikaw ba, naklaim mo na ba yung yung mga goodies mo from Ketorific PH? Hindi pa, pero hindi rin ako nagmamadali. Okay, piliin mo yung madami kang... Ang hirap kasi mamili, no? Ang daming choices, Tito Pinch, no? So, check out nyo lang guys yung Ketorific PH sa Instagram. O kaya kung nasa Manila kayo, sa Facebook, kung nasa Manila kayo, check out nyo lang sa Grab. Nandiyan din yung Ketorific PH. Saka syempre, ang patron ng mga Patreon, andyan si Miss Len Mackenzie. Maraming salamat, Miss Len Mackenzie, sa iyong Patreon. Kung nagustuhan nyo aming podcast, pwede nyo kaming follow sa Spotify at sa mga social media pages namin. Tito Pidge, alam mo may natutunan ako recently. Ano? Sa 100 tao na nakikinig ng Machong Chismisan, mahigit 80 doon ay hindi pa nakafollow sa Machong Chismisan. No. So guys, kung nakikinig kayo ng Machong Chismisan, pakiclick naman yung follow button para ma-notify kayo doon sa mga new episodes ng Machong. Ano ba yung mag-alat kayo ng 3 seconds ng buhay niyo para lang i-click yung follow button doon sa... Bigyan nyo na rin ng good review. Sa Tito P, isa pa pala. Gusto ko lang din mag-thank you doon sa mga nakikinig ng Machong Chismisan dahil for some time na nawala tayo sa top 200 podcast. Tapos medyo sabi ko okay lang yun kasi nag-enjoy naman tayo sa ginagawa natin. Tapos nitong huli, sinipag akong sumilip ulit sa top 100 podcast. Wala pa rin tayo sa top 200 podcast. Alam mo bakit? Bakit? Dahil nasa top 100 podcast na tayo ulit. So, maraming salamat ulit sa pagbabalik sa Machong Chismisan sa top 100 podcast sa lahat ng mga nakikinig at hindi bumitaw. At sa mga bagong nakikinig ng Machong Chismisan, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Talagang Tito P, ang pagpa-podcast parang gulong lang ng buhay, no? Minsan talaga nasa taas ka, minsan nasa ibaba. Minsan nasa baba. Oo. Pero alam mo kung alam mo lang yung hindi nagbabago sa gulong. Yung longest running comedy podcast hanggat di tayo nagki-quit. Yung gitnang part ng gulong, hindi nagbabago yun. Yung pagiging longest running comedy podcast, yan ang hindi nagbabago. Tayo pa rin yan. Kahit hindi kami mag-number 1, kami pinakamatagal. Kailangan nyo kaming tibagin bago kami mawala dun. Ayan. Kung gusto nyo ako i-follow sa mga social media pages, follow nyo kami. Ako, Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms at Machong Chismisan naman din sa lahat ng social media platforms. At kung marami pa kayong pera, gusto nyo kaming supportahan para makagawa pa kami ng mas maraming content, consider nyo naman. Follow nyo, subscribe kayo sa Patreon. Madaming choices dun. Yung pinakamura, mura lang ng isang milk tea. Yan. So, sana masuportahan nyo kami sa Machong Chismisan. Tito P, social media pages or anything na gusto mo i-promote? Tito__P sa Instagram. Follow nyo ako doon. And tingnan ko kung meron pa akong maging side project moving forward. Pero yun muna. Yan. So, Tito P, maraming salamat ulit sa pagsama sa atin sa Machong Chismisan, sa episode na to ng Machong Chismisan. At syempre,
Andito na po tayo guys sa pinaka-paborito nating segment ng Machong Chismisan ng Pinapalo ba ni Tito P? At sa latest episode ng Machong Chismisan sa latest episode ng segment na Pinapalo ba ni Tito P ay mag-old school tayo, Tito P. Napag-usapan na rin naman natin eh. Si Kisses de la Bin. Tingnan natin kung pinapalo ba ni Tito P. At si Kisses de la Bin ay... Aba! Hindi pinapalo Hindi ka pinapalo. Maling de la Bin. Hindi pinapalo ni Tito P si Kisses de la Bin, mga kaibigan. Anyways, yan po mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Sana sana magkaayos na si Ding Dong sa si Marian. Mahirap kasi yung may away sa mag-asawa, sa buhay mag-asawa. Sana magkaayos si Marian sa si Karil. Ay, oo. Well, technically, hindi naman nila kailangan magkaayos eh. Pero maganda yung maging civil sila sa isa't sila. Ang pinakapanalo doon si Ding Dong. Yon, civil yung proper term. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin po natin ang pinakamabangis, pinakamalakas na si Tito P na lagi nagsasabing honesty is the best. At ako naman po si Makoy Para, your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day everyone. Bleep. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.